to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! At kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at Sila, pero sila pa rin. Oo, no. Iba man. Kay Sir Mark, may... Hello everyone! Welcome to Alam Mo Ba To? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! So ayun mga kabato, technology is changing the way that we receive healthcare. And syempre, dialysis is no exception. From innovation in dialysis machines and treatment practices, to better ways of caring for your vascular access and making dialysis more accessible, marami ng mga developments ang maaaring makatulong para mas maging safer, more convenient, at guest-centered ang ating dialysis care. Kaya ngayong episode, pag-uusapan natin what's new in dialysis treatments. So pag-uusapan natin ano nga ba mga bagong technologies at practices sa dialysis. And ano ang mga innovations na nakikita natin sa Philippine healthcare. At syempre, ano ang magiging future ng dialysis care. I'm your host, Eldan Tandog. At ngayong episode, aalamin natin kung paano patuloy na nagbabago at umuunlad ang dialysis care.
So before we start, ipa-flash lang po natin yung ating mga agenda as well yung ating notice and disclaimer po on your screen. So for our agenda at 1 p.m., start na po ng ating live broadcast. 1:10 p.m., what's new in the dialysis treatments? 1:40 p.m. And of course, for our post, like and share, marami pa tayong maabot at matutulungan. So, ready na ba kayo? Tara na, mga kabato. In lahat ng aming mga online viewers, so comment down below kung saan po kayo nanonood ngayon. And hopefully kayo po ay dry and safe sa ating rainy weather, no? At habang nagsisimula pa lang tayo, please don't forget again to like, share, and tag your family and friends para mas marami pa tayong matulungan. And kung may mga question po kayo tungkol sa dialysis treatments, new technologies, vascular access, or even the future of dialysis care, comment down below nyo lamang po iyan at atin po iyang sasagutin mamaya sa ating live Q&A session. So stay with us mga kabato hanggang sa dulo. And for the overview nga po pala ng ating topic and episode for today, ating pong pag-uusapan ano ang mga innovations sa dialysis, technology, and practices. At syempre, pag-uusapan din po natin kung paano makakatulong ang technology sa safety and quality of dialysis care. And ano ang mga bagay na dapat malaman tungkol sa AV fistula or AVF surgery. And syempre, paano din nakakatulong yung sinasabi nating holiday dialysis para sa mga dialysis guests na gustong mag-travel. And ano ang mga future possibilities para mas maging accessible sa lahat ang dialysis care. And last but not the least, paano patuloy na nag-i-improve ang dialysis experience para sa ating mga guests. Dahil tandaan, ang dialysis care ay patuloy na nagbabago. At ang goal ay mapabuti ang safety, quality, at accessibility ng treatment. At para mas maintindihan natin ang mga developments na ito, we have guest experts who can give us different perspectives, no, from the medical side and from the day-to-day care inside the dialysis unit. First, makakasama po natin ang isang internal medicine specialist and adult nephrologist na magbibigay sa atin ng expert perspective tungkol sa innovations, treatment practices, at future of dialysis care. So mga kabato, let's welcome Dr. Janice Refefriolo. Hello, good afternoon po. I am Dr. Janice Refefriolo and I'm currently affiliated at the Medical City Providence Hospital and Veterans Memorial Medical Center. I'm also the current head unit of the Nephroplast Reynaldo. Ayan, thank you so much po, Doc. And of course, hindi kumpleto ang usapan tungkol sa dialysis innovations without hearing from the healthcare professionals who work closely with our dialysis gear from day to day. So our second guest speaker is the hemodialysis head nurse of our Makati branch, who will share her experience on how technology, improved practices, and quality care come together inside the dialysis unit. So please welcome Nurse Jennifer Peruelo. Afternoon, everyone. I'm Jennifer Peruelo, 7 years experience as dialysis, and I was assigned in Makati branch. Ayan. Thank you po, Ma'am Jen. Ayan. Again, magandang araw po, Doc, and magandang araw po, Ma'am Jen. So, thank you po for your introduction. So now, let us proceed with our podcast for today. So, hi, Doc. Ayan. Kamusta po muna kayo, Doc? Okay naman po. Okay naman po. Ayan. That's good to know, Doc. So, Doc, kapag naririnig daw po natin yung words na new technology or innovation, minsan naiisip agad natin bagong machine or kaya mga bagong treatment practices, no? Pero ano po ba talaga yung ibig sabihin ng innovation pagdating po sa dialysis? So, pwede niyo po bang ma-share sa amin kung ano yung mga innovations na nakikita natin ngayon sa dialysis care? Siguro, Doc, let's start with ano po yung mga noticeable innovations, no? Sa dialysis care nitong mga nakaraang taon. Okay.
Salamat po sa tanong na yan. Napaka-timely po ng ating topic ngayon. So, in this time of age na nag-a-advance po ang technology natin, sumasabay din po ang dialysis. So, ang unang-una po sa mga machines, despite of we're having the same parameters for our HD machines, but I think the important development is that the machines are geared towards more of patient safety. Ibig sabihin, mas better po ang monitoring system for our patients na nagda-dialysis. Meron din pong improvement communications-wise. Mas madali na pong makipag-communicate sa healthcare team between the doctors, the nurses, and the allied medical staff in terms of patient care. Hmm. So also Doc, just to confirm, ito pong mga new advancement na or technologies po talaga na ito, yung mga nakakatulong sa makabagong way ng ating healthcare practices. Tama Yes po, po, Doc, tama no? po. And also, Doc, gusto ko rin pong malaman paano po mas nakakatulong itong technology sa healthcare team para po mas maging safe and mas maayos po yung dialysis treatment. I think yung mga bago nating machines, they are more sensitive in monitoring our patients' vital signs while undergoing the treatment itself. And meron pong machines na nakakapag-plot na po ng vital signs for the outcome of the duration of the treatment ng dialysis. And minsan po, yung machine din itself or yung system po ng dialysis center, it can transmit immediately the data to their corresponding nephrologists or doctors. So meaning po, Doc, on your end, mas madali na po siya ngayon Yes, compare opo. po So before. even if we are not present physically sa center, kung nakikita po namin yung mga vital signs, kung kamusta po yung mga dry weight po ng patient, it will be easier to communicate with the staff for the better care of the patient. Mm-mm. So speaking Doc ng mga ganitong mas napadaling way of treatment care and also mas lalo na tayong napapabilis yung process natin when it comes to treating our dialysis guest. Gusto rin po namin malaman, mas nagiging personalized na po ba ngayon yung dialysis care? Yes, definitely it is our goal to give personalized and individualized care for our patients. Hindi po pare-pareho ang gamot, ang settings po ng dialysis sa ating mga pasyente. But also we need the cooperation of our patients also to visit po your attending nephrologist. That's good to know, Doc. No, ibig sabihin talagang tutok tayo when it Yes comes po. to treating our guest. Doc, since napag-uusapan natin na parang through the years, nagkakaroon tayo ng innovations, improvements, when it comes po ba sa healthcare, meron po bang drastic change when it comes to the operations, the process ng ating mga treatments, or almost the same lang naman po? Talaga may mga improvements lang. Ako po, na-appreciate ko po na yung system natin ngayon mas coordinated, especially under Nephroplus since you're under one system and then we can coordinate easily patient transfer and also if the patient needs other locations for dialysis. Yung mga ganun pong mga bagay, napaka-importante po for our patients care. Yes, Doc. So, Doc, pwede po ba tayo magbigay ng mga specific examples ng mga ginagamit po natin na pwede nating masabing bago o medyo bago po ngayon sa healthcare industry, especially po sa dialysis care. Tulad po siguro ng mga sa machines natin, meron po bang pagbabago or doon po sa ginagamit natin when it comes to communications, mga ganong uri po, Doc, ng advancement. Opo. So, in terms of machines, yun nga po, I think mas safer po na yung mga machines natin ngayon, yung mga bago po. Mas magaganda po yung control system and yung monitoring system po nila, mas safe for the patients. Mas sensitive po yung mga alarms niya. In terms of communication, yun po, we appreciate yung mga presence po ng mga iba-ibang applications po for patient care and sometimes we can see yung mga video calls po for the patients. At least we can easily see the patients and their symptoms while undergoing treatment. Mhm. So, ibig sabihin, Doc, talagang, in short, mas accessible na yung Yes, mga yes. bagay, hindi lang din sa mga patient or sa mga guest, but well also sa ating healthcare team. Gusto ko din malaman, ma'am, meron po bang masyadong difference when it comes, siguro sabihin natin, for the past 5-10 years ago, sa kung paano sinasagawa natin yung treatment ngayon or yung processes ngayon? Sa treatment, there's nothing much change, but of course, we we retrain the nurses and remind the proper protocol during the treatment.
sessions. Ayun, that's good. That's good to know, Doc. So speaking din sa ating mga healthcare team, shoutout po sa ating healthcare team na patuloy din pong sumasabay sa pagbabago ng ating industry at sa patuloy na, syempre, pagbibigay ng service sa ating mga guests. Ayan, Doc, thank you po. Napakaganda na malaman na yung improvement sa dialysis ay syempre hindi lang patungkol sa equipment but also with the communications din, Doc, sa mga protocols natin and as well sa mga practices natin sa centers. So kasama po dito yung mga better monitoring, continuous training, and of course, better coordination among the healthcare team. So ngayon naman, speaking of healthcare team, let's hear from someone na nakaka-experience nitong mga improvements na to sa first hand no inside the dialysis unit sa kanilang araw-araw na buhay. So Miss Jennifer, hello po ma'am. Hello. So bilang hemodialysis head nurse po, syempre kayo po yung isa sa mga healthcare professionals na directly involved po sa day-to-day care ng ating dialysis care. So gusto po namin malaman, natanong po natin kay Doc kanina sa inyong end, on your end naman po, meron din po ba kayong mga napansin na changes sa dialysis unit niyo po over the years? Over the years, malaki ang improvement ng dialysis unit. Ah, like Doctor na-mention niya, yung monitoring ng pasyente, mas accessible na siya. And then, yung technology, mas more improved siya. And mas napapa-implement namin ngayon yung protocol ng infection control, which is napapractice namin, lalo na Nephroplast, is wearing PPE before handling patient and ensuring na yung patient is, before kami handle sa patient, proper hand hygiene, tapos proper disinfection, and then yung patient comfort and safety, yun ang pinapa-emphasize natin when it comes sa healthcare sa loob ng dialysis unit, which is yung patient lagi namin ina-assure na while on dialysis, make sure namin na andun kami beside them, monitor kung anong mangyayari sa kanila, reaction ng dialyzer or complication possible, then i-refer namin sa attending doctor nila. Bali ma'am, swerte po no ng inyong mga inaalagaan na guests since ganyan po yung serbisyong ibinibigay ninyo sa kanila. Yan lamang po ay natin makikita sa Nephroplus of course. And ayun ma'am, speaking of kumbaga guest-centered na po tayo ma'am, yung mga ginagawa natin. Pwede po ba malaman kung paano po nakatulong din yung mga bagong machines natin and yung mga monitoring systems natin na bago kung meron man sa work po ninyo bilang nurse? Mas madali ngayon ang work ng mga nurses at sa bagong technology na nangyayari. Ngayon, lalo na sa Nephroplus, meron tayong staff app na which is ni-encode lahat ng vital signs, monitoring ng patient, and then ma-assist nila every now and then ang pasyente, at mabilis din namin mare-refer sa doktor yung kung anong nangyayari. As nurses, yun ang first namin gawin is yung independent nursing action, which is example, mababa ang BP or nagka-cramps, nag-hypo, anuhin namin yung machine, i-stop ang UF, and then we have to call the doctor kung anong nararapat na gamot na ibibigay sa pasyente. Actually ma'am, ngayon ko rin lang narinig yung staff app. Ibig sabihin, para mas maintindihan po ng ating mga viewers, dito po tayo ma'am, ito po yung nagsisilbing monitoring natin ma'am. Yung treatment sheet dito rin po ba natin nilalagay? Doon yung input lahat ng data ng pasyente nilalagay. And then may nilalunch ngayon yung Nephroplus ng guest app, which is doon nila makikita yung mga gamot nila na tinitake, yung dry weight nila after the treatment, and then yung pagka tuloy-tuloy sila doon, yung treatment nila, nagkakaroon sila ng points sa point system, which is magkaroon sila ng mga pwede nila ma-avail ang mga points na yon, which is hindi lang sila nagda-dialysis, hindi nila na nakukonsider sa sarili nila na pasyente sila, pero parang nagkaroon sila ng motivation na hindi nila maisip na as patient sila, and make sure din namin na hindi lang sila nafe-feel nila as patient sila, kundi ang pag-approach namin sa kanila is parang family member namin. We have to secure lagi na safe sila
sa entire session ng kanilang dialysis at after. Nakakatuwa naman, ma'am. Actually, it reminds me of the NephroPlus Guest app. So, doon po sa mga hindi nakakaalam, meron po tayong tinatawag na NephroPlus Guest app. So, dito po, makikita po natin yung ating mga vital signs, yung weights po natin bilang mga dialysis guest ng NephroPlus. Also, meron din po ditong section kung saan meron po tayong engagement. And also, nakikipag-connect po tayo with different dialysis guests within the community of NephroPlus. And also, may part din po doon na sinabi po ninyo, ma'am, na ipon po sila ng points every treatment. And yung points po na iyon is convertible into wellness tokens na sinasabi kung saan nakakapag-redeem po sila ng mga vouchers sa ating mga partner merchants. Kaya mas lalo silang nai-inspire nga naman, ma'am, to attend their dialysis treatments. And which I can say, isa rin sa mga bago ngayon sa when it comes to healthcare, lalo sa dialysis, kasi nag-incorporate na tayo ng mga applications like this, yung technology, since very, ano na tayo kumbaga digital native na yung era. So, syempre sumasabay na rin industry na ginagamit natin to utilize kung paano pa natin mas mabibigyan ng magandang service yung ating mga NephroPlus guests. So, yun nga yung staff app and then yung guest app, which is makikita natin dito sa NephroPlus. Ma'am, balik tayo dun sa staff app. Kasi nabanggit nyo before, ngayon doon na kayo nag-i-encode. Meron din po ba ditong access yung mga doctors po natin para mas mabilis po nilang makita yung records ng ating mga guests? Yun ang wino-workout ngayon ni NephroPlus, na magkaroon ng app yung mga attending doctors natin para magiging updated din sila at aware sa ginagawang ongoing na treatment ng pasyente. Doon din kasi nanonote nila, magiging aware sila sa complication na nangyayari sa kanilang pasyente. So, malaking tulong ang improvement talaga sa kasalukuyang technology over the past years. Mas maraming pagkakaiba na ngayon. Pwede, ma'am, ma-identify natin kung ngayon ginagamit na natin yung staff app, and dyan na tayo naglalagay ng mga records natin. Before ba, ma'am, ano po yung paraan natin ng pagkuha ng Before kasi records? manual lang ang ginagawa ng mga nurses. Meron lang kaming paper doon i-record, monitoring ng patient. So, at least ngayon parang easy na ang lahat. Nagiging high-end na yung dialysis. I don't know kung sa ibang dialysis center is applicable yan, pero as far as I know, NephroPlus pala ngayon ang gumagawa ng ganong kind of approach lalo na sa clinical, sa nurses. Gusto ko rin, ma'am, marinig from you, since ikaw yung head nurse, ikaw, ma'am, syempre lahat ng mga documents, lahat ng mga records ng ating mga guests, usually sa'yo talaga siya dumadaan. Ito pong innovation po na ito, or itong improvement po na ito when it comes to dialysis care, mas napadali po ba nito yung trabaho po ninyo? Madali siya kasi i-upload mo lang yung mga laboratory results nila, encode mo yung mga medication. Parang maganda yung proseso na ito para at least yung mga doctors din natin minsan walang time pumunta sa center. If ever na magkaroon na sila ng access, doon makikita nila, mag-input sila ng medication or i-change nila yung dry weight ng patient or mag-add or magbawas sila ng mga gamot ng pasyente. Mas easy na at convenient na rin sa mga doktor. So, bali, ma'am, isa rin tong way na mas lalong napapadali yung communication natin sa bawat department, sa bawat team, since meron na tayong parang channel kung saan na-access na natin to, no? So, speaking of communication, ma'am, gusto ko rin po namin itanong, gaano po ba kahalaga yung communication when it comes to coordination with the nurses, the doctors, and also with the dialysis guests? Pinakamalaga yan when it comes sa patient safety. Yun ang pinaka-centered as a health team, yung buong team hindi man dialysis pero whatever na team involved sa healthcare ng pasyente. Maganda yung ganung pamamaraan. So, yung communication kami, number one line sa safety, mag-refer kami sa doktor kung anong nangyayari sa pasyente. So, at least updated sila lahat. Then, sa team, maganda yung nagkakaroon kami ng working na buo kami na sa layunin na magiging maayos ang aming pasyente, safe sila lagi. Yun ang pinaka-center ng core ng isang health team. So, nagkaka-relate kami lahat at ang bawat action namin na gagawin sa pasyente, dapat namin ipapaalam sa aming doktor kasi sila yung magbibigay ng tamang lunas
gamot na ibibigay sa aming pasyente. Grabe, that's good to hear actually, ma'am. No? Actually, salute to those efforts na binibigay po ninyo ng ating mga dialysis nurses as well as the whole healthcare community po sa ating mga guests, sa ating mga pasyente. Ganyan. So, with regards to this, gusto ko rin pong ma-appreciate ng ating mga viewers yung ganitong efforts, ma'am. No? Kaya natutuwa rin ako na meron tayong channel like this kung saan nakakapag-share tayo ng mga stories, especially din on the side of the nurses. So, kayo po, ma'am, ano po yung gusto nyong malaman ng ating dialysis guest tungkol po sa mga role ninyo bilang nurses sa kanilang treatment? Gusto kong ipaalam sa lahat ng mga dialysis, hindi lang sa dialysis patient, no, pero all over in behalf of sa mga nursing clinical, ang lalo na kasama nila kami sa laban nila sa as dialysis nurse nila, magbibigay ng safety, comfort, educate sila ng mabuti, at yung mga anxiety nila ma-overcome din nila. I-share nila yung kanilang nararamdaman. Hindi nila dapat kami kakatakutan or mahiya silang i-share kung anong nararamdaman nila. Lalo na kung sila ay nasa dialysis session. Maraming pagbabago nararamdaman nila. So, we make sure na nandun kami para sa kanila. Yung safety nila lagi ang aming inuuna. Tama yun, ma'am. Actually, gusto ko rin yun pong i-open sa ating mga dialysis guests, sa mga nanonood po ngayon na magtiwala po sa ating mga nurses at sa ating mga doctors. Kasi we have situations wherein, syempre, tayo bilang tao, pag nakarinig tayo ng mga sinasabi ng kapwa natin na pasyente or guest, or may narinig tayo sa ibang center na ganito, ganyan, minsan mas pinaniniwalaan na natin yun kaysa doon sa mismong advice ng doctors natin. So just a friendly reminder po na trust your nurses and trust your doctors po mismo because malaki po talaga yung bahagi nila sa pagbibigay ng quality dialysis care dahil sila po ay well-trained professionals and nagbibigay po talaga ng maayos sa service when it comes to your health. So talagang, ayun, papasok talaga yung good communication din doon, ma'am, no? And speaking of bago sa healthcare dialysis, actually, hindi naman to bago. Speaking of isa sa mga meron sa healthcare, sa dialysis care, let's talk about another very important part ng dialysis care, which is yung vascular access po. Ayan. So, siguro start natin to kay Doc. So, Doc, meron po tayong tinatawag na AV fistula or AVF. Ayan. So, isa po to sa mga channels na, sa mga access ng mga nagda-dialysis. So, Doc, pwede niyo po bang ma-explain sa amin kung ano po yung AV fistula at bakit ito mahalaga sa hemodialysis? Ang AVF fistula po, ito po ang pinaka first line recommendation po ng ating mga nephrologists as dialysis access po para sa ating mga pasyente. Bago pa ho sila mag-undergo ng dialysis, kung medyo nape-predict na po ng kanilang mga nephrologists na kailangan po nilang mag-dialysis in the future, ina-advise na po silang magpalagay po ng AVF fistula. So, ang AVF fistula po ay isang access po. Usually, nilalagay po siya sa forearm, either left or right arm, but commonly sa mga non-dominant hand po. So, kung right-handed po ang pasyente, sa left hand po siya nilalagay. So, ang fistula po ay isang ginagawang connection po ng ugat between an artery and a vein. So, dahil po doon sa connection po ng dalawang ugat, lumalakas po yung pressure and this will serve as the dialysis access every time the patient will have dialysis. So, dalawang needles po yung ilalagay po doon. Usually, it takes around 4 to 8 weeks po para mag-mature ang isang AV fistula bago po ito magamit for dialysis. Ito rin po yung pinaka-recommended dahil ito yung pinaka-tumatagal po na access for our patients. As long as mga 5 to 10 years po, it can last. Basta po maalagaan ng ating fistula. So, kaya mas na-advise o mas nako-consider po yung AVF or fistula since ito po ay mas matagal Yes. and mas matibay. Tama Yes. po ba, Doc? So, speaking, kung meron tayong AVF po or fistula, meron din po tayong tinatawag na temporary access. Yes. So, pwede niyo po bang ma-share din sa amin, Doc, kung ano yun para mas maintindihan po ng viewers natin kung ano yung difference nilang Opo. dalawa. So, talking about the temporary access, usually po ang nilalagay po sa pasyente yung intrajugular
catheter po or IJ catheter, kung naririnig nyo po sa mga ospital or sa mga pasyente, nilalagay po yun dito po sa leeg, sa malaking ugat po. Usually po sa right side, since ito po yung mas accessible for our surgeons. And usually, kinakabit po yun para sa mga pasyenteng nag-emergency dialysis. O kaya naman po, pag ang pasyente ay nagka-problem sa fistula and kailangan po nila ng immediate dialysis po, naglalagay din po ng IJ catheter. But the IJ catheter is only recommended for mga 2 weeks to 1 month. Since this is temporary, it is also prone to infections. Mm. So, kaya, pero yung, since kung prone to infection po, Doc, yung temporary access, Yes. tama po, no? How about yung AV fistula po, yung AVF? May possible din po ba na maging prone din sila to infection? It can have infection, but it is less prone to infection. So, kaya po siya mas advisable since nagko-close po yun, tsaka hindi siya connected sa malaking vessel po sa leeg. Kasi po kapag mayroong tayong IJ catheter, yung mga patients po, bawal po mabasa yung area. So, normally, hindi po sila inaalaw mag-swimming. Hindi rin pwedeng mag-full body bath na mababasa po yung catheter. So gusto ko rin po ito tanong naman kay Ma'am Jen. Since syempre siya yung direct din na nakikipag interact with our guests na talaga nandun sa dialysis unit. Speaking of ano ma'am, yung mga access nila, in terms of AVF fistula, ano po yung mga warning signs na nakikita ninyo na parang hindi na po okay or may problema na yung AVF? Yun yung mapansin nila na nag-iba na yung kulay, temperatura, magkaroon ng bukol. Then yung sinasabi natin na yung bruit at saka thrill, yung vibration, pag magiging mahina na yun, mas na-advise namin ang pasyente na punta sa doktor na gumawa ng kanilang access para ma-check kung anong status ng kanilang fistula. And then, ang pinapa-advise namin sa kanila, in-educate namin sa kanila yung proper care ng kanilang access. Huwag daganan, huwag pakuhanan ng BP, huwag ipa-extra ka ng dugo or gagamitin as IV line kasi yun ang makakasira. Actually, kung magaling ang pasyente at aware sila, aabot yun ng 14 years kasi before meron kaming patient na magaling siya mag-alaga ng kanyang access. So, inabot siya ng 14 years. So, maganda talagang advice talaga ng mga doktor natin na ang importante ng pag-fistula compared sa mga catheter. Open kasi sila yun at anytime, mabasa lang, mamoist. So, magkakaroon ng entry ng bacteria sa kanilang katawan. So, nakaka-experience sila ng chills, lagnat. So, ang advice ng doktor natin dyan, pagka magkaroon ng ganun, so pupunta sa doktor nila, magpa-blood culture, then if ever may mga sa result, mag-antibiotic sila. So, patient education and importance sa fistula care, yun ang pinapa-emphasize din namin sa aming mga pasyente. Talagang mahalaga talaga ma'am yung talagang regular monitoring. And of course, yung patient education, guest education kung saan mas malaman ng ating mga guests kung ano yung mga warning signs para alam nila kung paano to maiiwasan. So speaking of maiiwasan, Doc, ano po yung mga ways para maiwasan natin yung mga ganong infection, yung mga ganong problema po sa ating AVF access? Okay, for the AVF access, of course, number 1 is hygiene. So, I think sa Nephroplast naman po, ina-advocate naman po yung washing of hands and arms prior to your dialysis session para po maiwasan yung mga ganong incidents. And of course, we also advise the proper care. Yun nga po, yung bawal po magbuhat for the access arm. Iingatan po lagi. And yun nga po, bawal din yung mga extractions. And of course, regular monitoring po for the access. So, not because wala siyang problem, you can always have a follow-up with your vascular surgeon po at least 6 months to once a year po para ma-check yung pressures na i-measure kasi silang pressures dun sa access po para alam kung okay pa ho yung access.
Ayun, thank you so much po, Doc. Ayan, so maganda rin na naririnig ng ating mga viewers right now yung mga warning signs kung paano din iiwasan or aalagaan yung ating AVF access. Kasi pwede po itong tumagal. Sabi nga po ni Ma'am Jen, meron silang case na umabot ng 15 years, ma'am? 14 years. 14 years. 14 years, imagine na ganun katagal compared na kapag yung temporary IJ natin na 2 weeks to 1 month lang, Doc, no? Tama po. Should be. Should be. So, ayan. So, mahalaga na remind natin yung ating mga guests, yung ating mga sarili, kung tayo man ay nagda-dialysis, na lagi nating alagaan yung ating AVF access. So, sa mga kabato, kung may AVF kayo, tandaan na alagaan po natin to dahil malaking bahagi ito ng ating dialysis treatment. At dito na nga po papasok po doon sa mga nangangailangan ng assistance or guidance regarding po sa AVF. Yung NephroPlus po ay nagpo-provide ng free AVF surgery. So, paano po tayo magiging eligible or qualified po dito sa ating free AVF? So, una, kailangan lamang po meron kayong at least 3 months of continuous dialysis sa ating mga NephroPlus centers. So, kung kayo man po ay naka IJ catheter or meron na po kayong 3 months po sa ating mga centers, pwede na po kayong magpa-list para po sa ating free AVF surgery. Dahil, sabi nga po nila Doc and ni Ma'am Jen, isa po talaga sa pinaka-kinoconsider na access ang fistula since ito po ay matibay, tumatagal, and of course, mas safe. And kung may concerns din po kayo tungkol sa inyong AVF, huwag po kayo mag-aatubiling mag-comment lang or kumonsulta po kayo sa inyong mga healthcare team. So doon po pala sa mga interested po sa ating mga NephroPlus guests dyan na gusto pong magpa-list for our free AVF, pwede po kayong lumapit sa inyong center admin, sa inyong head nurse, and then pwede rin po kayong tumawag po sa aming customer care numbers. Pwede nyo po itong makita sa ating mga social media pages. Meron po tayong Facebook and meron din po tayong website. So for our Facebook, search lang po NephroPlus Philippines. So pwede rin po kayo doon mag-reach out para po ma-assist po namin kayo, no? And of course, mga viewers, and habang po tayo nagpapatuloy sa ating podcast, sa ating discussion, so kung meron po kayong mga questions ngayon, meron po kayong gustong alamin, or itanong kay Nurse Jen, kay Doc, comment down nyo lamang po yan below para atin po yung babalikan mamaya at atin pong sasagutin. And of course, don't forget din po to share, like, and comment. And itag nyo na rin po yung inyong mga loved ones and your friends para mas marami po tayong maabot at matulungan para sa ating episode po today. Ayan mga kabato, since sa pag-usapan na natin yung mga innovations and dialysis technology, so meron po tayong magiging live Q&A session mamaya. So huwag niyo pong kakalimutan na comment nyo lamang po iyan. And since sa pag-uusapan po natin yung mga bago sa dialysis care, meron din po tayong tinatawag sa NephroPlus na Holiday Dialysis Discussion. So dito po sa Holiday Dialysis Discussion, so clarify lang po natin, sa NephroPlus, yung Holiday Dialysis Discussion, ito po yung parang tinatawag nating kung saan pwede pong mag-treatment yung mga dialysis guys natin kapag sila po ay pumupunta sa ibang lugar, kung magbabakasyon man sila o magsistay doon, para po sila makapag-dialysis, pwede po silang lumapit kung meron po tayo doong center. So, also to clarify, meron po kasing tinatawag na term po sa medical field yung holiday dialysis. So, Doc, pwede niyo pong i-share sa amin para po makaiwas sa confusion ng ating mga viewers. So, in the medical field po, pag sinabi po holiday, kunyari po, it's antibiotic holiday po yung pasyente. Ino-off po namin sila ng antibiotics until another assessment po. So, baka mag-confuse lang po ang ating mga guests and viewers po. Holiday dialysis is not equivalent to off. What they mean is you can still have your dialysis despite of being on vacation para po may continuation po ang ating dialysis treatment. Okay po. So meaning mga viewers, kapag dialysis guest ka at kailangan pa rin sundin yung regular dialysis schedule pero kailangan mong bumisita o gusto mong bumisita sa ibang lugar, mag-travel o magbakasyon, meron po tayong holiday dialysis dito sa NephroPlus. So ang kailangan mo lang pong gawin ay makipag-coordinate ka po sa inyong center. So ang inyong center admin ang maaaring makipag-coordinate po sa center admin ng NephroPlus branch na pupuntahan mo para maayos yung arrangement para sa iyong dialysis treatment. So before you travel, make sure po na maagang makipag-coordinate sa inyong center para mapag-usapan ng maayos ang inyong pre-planned dialysis schedule sa ibang branch. Kaya mga kabato,
dialysis doesn't always mean you have to stop traveling or spending time with your family, because with proper planning and coordination, you can continue your dialysis treatment even while visiting another location where a NephroPlus branch is available. So, ayun Doc, proceed naman po tayo sa iba pa po nating questions. Mm, when it comes po doon sa mga bago po sa ating dialysis care or nurse gen doc, familiar po ba kayo or meron po ba kayo may share when it comes doon sa sinasabi nating dialysis on wheels at kung paano po ito makakatulong sa ating mga communities? I think in the future, and hopefully it will come, the dialysis on wheels, it means that the dialysis team will go to your home so that you can have your home dialysis at the comfort of your home. So hopefully it will be possible, and sana po ma-incorporate din po sa ating current healthcare system, especially para sa mga pasyenteng medyo mahirap pong i-transport from house to the hospital or the center. So it will be very convenient for the patient and the family. Ayan no, grabe, ang dami na nating napag-usapan, Doc, nurse dyan, sa mga bago when it comes to dialysis. So meron tayong napag-usapan sa innovations ng ating technologies, ng ating practices, nandun na rin yung knowledge and awareness when it comes to AVF, as well as yung tinatawag nating holiday dialysis and even yung dialysis on wheels. At syempre, in the future, marami pa po yung magiging improvements and hopefully, mas lalo po itong makatulong sa ating mga guests. So ayun, marami na po tayong napag-usapan, no? Two different topics. Kaya mga kabato, kung meron po kayong gustong i-recommend sa dialysis experience, ano po iyon? Comment down nyo lamang po iyan. So since ando na po tayo sa era na talaga nagko-continue na nagde-develop at nag-innovate pa yung ating healthcare industry. So kung may naisip kayo na ano kaya yung pwede pa nating ma-improve, ano pa kayo mga suggestion natin, comment down below. And now, dumako na po tayo sa pinaka-exciting na bahagi ng ating episode, yung ating pong live Q&A session. So lahat po ng mga nag-comment dyan, maraming salamat po. So ito po, for our first question, sabi po dito, Hi Nurse Jen, when you tell people you're a dialysis nurse, what's the first wrong assumption they usually have? So ayun daw po, Ma'am Jen, kapag sinasabi niyo daw po na dialysis nurse kayo, ano daw po yung parang mga assumptions agad na meron yung tao when it comes po sa inyo? Yung pagiging dialysis nurse namin is hindi lang kami dapat mag-focus sa puso, but more on sa pag-educate sa pasyente. At ang lagi naming pinapa-emphasize sa kanila is yung safety. Before, hindi pa ako dialysis nurse, akala ko is yung dialysis nurse is parang ang hirap, parang marami kang ma-encounter na mga issues. Pero as nagiging maano ka na sa experience, parang lagi mong iniisip ang safety ng yung pasyente. Yung i-care mo sila as your family. Yung lagi mong pinapahalagan yung buhay nila na maayos sila while ang dialysis is ongoing, after. At syempre, ipapalo up din natin lagi sila after pagbalik nila, anong nangyari, kamusta sila, anong nararamdaman. Yun din ang pinapractice ng bawat nurses, na ang magiging express din nila ang kanilang nararamdaman. Hindi yung takot na baka ano na mangyari sa kanila, baka nagkakahesitant sila sa mga, yung alam mo yung magkaroon sila ng depression, takot na ay hindi na kami makaka-live ng normal life, which is hindi dapat ganun ang ilagay natin sa isip natin mga pasyente. Sabi, mas na-appreciate ko po lalo yung role ng ating mga nurses sapagkat hindi lang po sila part ng healthcare team, hindi lang po sila basta nurse, they are also our family and also our friend na araw-araw natin, or hindi naman araw-araw, o madalas natin nakakasama, no? Na talagang nagbibigay sa atin ng pagmamahal at deserve nating pag-aalaga. So ayun, maraming salamat po Ma'am Jen, saludo po kami sa inyo. We also have a question po from Sir Angelo W. Dorendes. Ayan, sabi niya po, gaano po katagal ang tinatagal ng fistula po? At ano po ang reason ng pagkalipat nito kapag nasira na yung fistula? So siguro, let's hear it from Doc. So, thank you po for your question. So, gaya po ng nabanggit ko kanina, usually po ang ating AV fistula ay tumatagal averagely po ng mga 5 to 10 years po. It can last long if maalagaan po siya mabuti.
at kung maganda po yung tusok din po ng ating mga dialysis nurse sa ating access. Yung mga ibang reasons naman po bakit po siya nililipat, meron po tayong nagkakaroon po ng mga complications. Example nga po kung nagkaroon po ng infection, hindi na po siya pwedeng gamitin ulit. Or meron pong tinatawag na stenosis or parang kumikipot po yung access. So pag ganun po kasi tumataas po yung pressures during dialysis and hindi na po recommended na gamitin po yung fistula. It's either po we refer to the surgeon and meron po silang mga procedures na pwedeng gawin. It's either yung mga angioplasty or if hindi na po talaga kaya or meron pong mga cases din po na aneurysm, parang lumalaki po ng sobra yung mga fistula natin. So, hindi rin po natin i-recommend na gamitin yon kasi pwede pong mapasa po sa puso yung pressure na napoproduce po ng axis na yon. So, that's the time po that we recommend maybe another creation po of fistula on the other arm. Doc, follow-up question. Since meron tayong cases na kapag hindi po okay sa kabila, ililipat sa kabila. How about naman, Doc, kapag yung isa talagang guest or patient ay hindi talaga ready to have an AVF, may iba po pa silang option ng type of access na pwede? Ang ibang options natin po for access for long-term wise is yung permanent access po. Usually dito rin po yun sa right chest. Since dito po meron din pong malaking ugat na pwede rin pagkabitan. In worst case scenario po, sa ibang pasyente na sarado na po yung mga access or mga ugat sa upper part, pwede po sa femoral. So, yung femoral medyo uncomfortable lang po kasi medyo malapit po sa singit. Pero last po yun, kumbaga last option for our patients. Ayan, thank you so much po, Doc. Ayun, moving on po, we have another question po ulit from Ma'am Alda Burgos. Sabi po dito, Good PM, itatanong ko lang po yung fistula po ng asawa ko. Parang 3 months lang pong nagamit, maliit daw po ang ugat, kaya nagpa-IJ catheter po siya. Ano po kaya yung dapat gawin? Siguro, Doc din ulit. Opo, to answer po your question, baka po hindi po na-achieve po yung proper diameter or yung laki po nung ugat na gusto po natin for fistula. Minsan, usually po, nakikita po natin yan sa mga diabetic patients po natin, hindi magaganda po yung ugat. Kaya meron pong mga patients din po na pinapa-ultrasound po muna yung ugat to check if kaya pong lagyan ng fistula. So, if the surgeon will assess na hindi po kaya or mukhang hindi po magiging successful po yung fistula, yung secondary choice po is the AV graft po. So, parang merong artificial po na ugat na i-connect po yung mga ugat which will serve as the access. Maraming salamat po, Doc. Hopefully, nasagot po natin yung question po ulit ni Ma'am Alda po. So, next we have another question. Sabi po dito, mas ligtas po ba ang mga bagong dialysis machine? Siguro, proceed tayo kay Ma'am Jen, kay Nurse Jen. Yes, mas ligtas talaga yung mga bagong machine. Kasi before naman yan isalang natin ang mga pasyente, sine-check naman yan, may mga calibration, make sure na tama yung mga parameters dyan. Maganda yung, kaya dapat wag kayong matakot kasi lalong pa ngayon na advance na yung technology natin when it comes sa dialysis. So, safe tayo dyan. Huwag kayong matakot kung lalo na, yung ibang pasyente mas excited na mag-try sa bagong machine kasi hindi siya overwork. Kaya yun ang magandang Pero lahat naman ng machine, mabago man o luma, lagi yan calibrated para sa safety ng ating mga pasyente. Yan, maraming salamat po, Ma'am Jen. We have another question po ulit from Sir Marlu and Colbook Paulo. Shout out po, Sir Marlu. Sabi niya po dito, question po, if mag-travel or go to a holiday dialysis, how many days po in advance para magpasa ng requirements sa pupuntahan mong center? Thanks po and pa-shoutout po sa Nephroplus Loton, Taguig Branch sa magaganda ko pong nurse. Ayan, shoutout po sa ating Nephroplus Loton and sa ating mga gandang nurses po dyan. Ayan, when it comes naman po sa pagpe-prepare po at pagpapasa ng requirements, hopefully po ay mas earlier, mas better po, no? Para mas masikaso po natin yung pre-plan arrangement po ninyo doon sa pupuntahan po ninyong center. So, ano po yung mga pwede ninyong gawin kapag nagbabalak po kayo ng holiday dialysis na tinatawag sa Nephroplus? So, again, kailangan nyo lang po lumapit kay center admin
in advance po ito, no, at least siguro a few weeks before ng inyong plan, no, na mag-travel para po si center admin ng kasalukuyang branch po ninyo ay makakapag-coordinate po doon sa pupuntahan ninyong center admin, kung saan lugar man po na mayroong Nephroplus Center. So, ayun lang po, mas advance, mas okay po siya para po mas maging maayos yung ating pre-plan arrangement at mas maging smooth po yung ating pag-enjoy sa ating holiday dialysis. Okay, thank you po. Sir Marlu, next we have a question po for Nurse Jen. Sabi po dito, do you get attached daw po ba to the patients or to the guests? So, paano nyo po i-handle yun kapag when someone you've treated for years passes or stops coming? Lahat naman kami ng mga nurses attached sa patient kasi yun yung core natin, nurse-patient relationship lagi at saka yung andun yung tender loving care as a nurse. So, yes, attached lalo na ako sa tagal ko na no, and then yung pag-aalaga mo sa kanila sa tuwing dialysis nila sa lahat ng pasyente, um, nakakalungkot, kakasad, and then if ever man hindi na kami nag-wish na mawala sila no, lalo na sa center namin, ayaw namin talaga, for me ayaw kong may mawala akong pasyente. Kaya as much as possible yung effort at care mo doon nandun kasi you consider them as one of your family. So, masakit talaga. If ever happens man, no, nandun kami to support. And then, may times na pinupuntahan namin yung patient, kung saan siya naburol, or nandun yung comfort na rin. Hindi nawawala yun. Nag-i-end lang yung ganong relationship, nurse-patient relationship, kung totally hindi na sila nakipag-communicate. Pero there are times naman na may mga patient kami na wala na yung mga kamag-anak or pasyente nila, andun pa rin yung communication sa amin. So maganda talaga yung ma-practice natin lagi na komportable sila kung saan sila nagpapadialysis. Yung mga relatives as well, yung relationship din namin sa mga bantay, yun ang inaalagaan din namin sa Nephroplus. Yes, ma'am. That's very heartwarming to know po. Ano na talagang hindi kayo diyang limited doon sa serbisyong binibigay niyo, pero sinasurpass niyo pa iyon by creating a relationship with your guests. At hindi lang sa guests, even doon sa families po nila na talagang in every Nephroplus Center para talaga kayong community or family po doon. And speaking of mga nagpa-pass away or doon sa mga taong nawala na po na na-attach kayo, I know some of our nurses po na nakikinig or alam ko po, may friends din po kasi din ako na nagtatrabaho healthcare industry na may ganyan nila na maybe they could have done something better po para mas matulungan yung guest. This is just a gentle reminder na tayo din as persons, we can only do so much. Pero let's also remind ourselves na nung nabubuhay pa or nandyan po yung mga pasyente natin or guest natin, isa po tayo sa naging rason kung bakit sila naging masaya at naging maayos yung health nila. So we should always stop ourselves then and remind ourselves na isa tayo sa naging rason kung bakit naging maganda yung buhay ng mga minamahal nating pasyente or guest. And of course, gusto ko rin po kaya ko po ito sinasabi kasi gusto ko rin po isend yung appreciation po sa lahat ng ating mga nurses kasi I know you are more than just a nurse. Marami po kayong kindicator na trabaho, na hindi kayo limitado sa pagiging healthcare professional, but also you are a friend, you are a family, and also isa po kayong community kung nasaan po kayong center or branch na nandoon. So, ayun ma'am Jen, thank you po ulit. Ayan. So, for the next question, we have from Sir Angelo V. Dorendez. Sabi po, fact or myth po, Doc? Nakadepende po ba ang hatak sa dialysis machine kapag bago ang makina po? Okay, so regarding that question po, it really depends po on the patient's medical condition. Yung regarding po sa hatak, whether new or old machine, it should be the same. But of course, there's regular calibration of our machines. So kapag nagkaka-problem po during the treatment, we report, the nurses report, para po ma-check po agad yung machine if there's something wrong. Okay, maraming salamat po, Doc. Ayan, for the next question po, we have, sabi po dito for Doc po ulit, sabi, ang standard talaga ay 3 times a week. Pero marami namang mga pasyente or guest dito na 2 times na lang. Ano po ba talaga ang nangyayari sa katawan kapag kulang po sa dialysis? Okay, that's a very good question. So, ang thinking lang po natin po, no, the dialysis is the replacement of our kidney function. So, ang kidneys po, dapat po tumatakbo siya 24/7. So,
Ang dialysis po, ang usually required lang po is 3 times a week. So imagine nyo na lang po that the blood of a person na hindi na po masyadong gumagana po ang kidneys ay dumedepende po sa machine para po sa clearance po ng mga toxins. So, the recommended po na internationally for the frequency of dialysis na 4 hours po per session is 3 times a week po talaga ang standard at hindi po twice a week. So, of course, the more frequent the treatment, the lesser the complications and better outcome po for our patients. Ayun, maraming salamat po, Doc. So, the more frequent the treatment, Yes. mas better. Yes. Tama po, Doc. Ano? So, let's push for 3 times, no, mga dialysis guests. Ayan, for the next question, sabi po dito, may mga bagong treatment approach po ba na nakakatulong na maprotektahan ang natitira pang kidney function ng pasyente? Ulitin ko lang po, may mga bagong treatment approach po ba na makakatulong na maprotektahan ang natitira pang kidney function ng pasyente? So siguro let's hear from both Doc Den and also Nurse Jen. Siguro start tayo kay Nurse Jen na lang. So for me, yung diet talaga. Number one talaga yung diet sa pag-protect ng kidney. So iwasan, more on ngayon, mas madali yung mga food access ngayon eh. Order lang nandyan na. So dapat yung well hydrated ang pasyente, tubig lagi. Wag yung, minsan nasasanay sa mga energy drink. To save po talaga yung kidney is tubig talaga ang pinaka-main na pag-iwas. Maalat na pagkain, then mga processed food, yun. Yung bawal din yung pagpupuyat. So, maraming paraan na pwede na maiwasan ang masira yung natitir ng isa pa niyang kidney. So, either dialysis ka man or hindi. So, number one talaga alagaan yung health mo. So, practice a healthy living talaga yung pinaka-main source ng maiwasan sa anumang sakit. Regardless kung dialysis man yan o kung ano. So, practice tayo ng proper diet, exercise, dun yun ang magandang pamamaraan para hindi tayo magkaroon ng sakit sa bato or sa anumang sakit. Tama ka dyan, Nurse Jen. Ika nga, you are what you eat. So, maganda rin po talaga na meron tayong mga discussion tulad ng ganito. Kasi even me myself, nare-remind na kung ano ba dapat yung mga tinitake natin na food sa ating katawan. Kasi yun yung nagre-reflect talaga kung ano yung magiging kinalabasan ng health natin. So, kayo po, Doc, ano po yung share niyo po tungkol din po? Sa akin po, para po sa mga treatments, para po pangalagaan po ang ating kidneys, aside from the diet itself po, napaka-importante po na nagpapa-check up po tayo maski wala po tayong nararamdaman. So our annual physical check-ups are very important. And especially if alam nyo pong meron kayong mga sakit sa family like diabetes, hypertension, maski po siguro nasa 20s lang po ang edad ninyo, wala pong masamang nagpapa-check up po tayo in advance. Kasi po, currently we see patients, young patients po, nasa 20s, meron na pong sakit sa bato. And sometimes hindi po namin maiwasan din, we offer already dialysis kasi kailangan na po nila. Aside from that, meron na pong mga bagong gamot that we offer for our CKD patients para po tumagal yung buhay po ng kanilang mga kidney. So, it's very important that you visit po your doctors also. Actually, that's a good reminder po, Doc, no? Kasi may mga symptoms din tayo na sa una pa lang hindi natin nararamdaman. And minsan, kapag hindi tayo nakapagpa-check up, it might be too late na malala na siya. So, tama po, Doc, na dapat meron tayong regular check-up. May sakit man tayo o wala. Yes, that's a good reminder to all of us. Ayan, moving forward, meron po ulit tayong question. Sabi po dito, may bagong practice po ba na nakita ninyong malaking tulong sa actual dialysis setting pero hindi gaanong alam po ng mga pasyente or guest? Siguro start tayo kay Ma'am Jen. Parang wala naman. Kasi lagi nating ina-aware ang pasyente. So, they have the right to know kung anong ginagawa natin sa kanila. So, for me, wala kaming dapat i-hide for them. Kasi baka bandang huli, kami pang masisisi. So, much better before kami mag-handle ng patient, sabihin namin kung anong, kunyari, ganito yung hatak mo, ganito yung BP mo, kailangan mong ganito. Kasi hindi natin maiiwasan lagi. Minsan sa umpisa pa lang, mababa na yung BP ng pasyente. So, kailangan natin i-position ka namin ito, Daddy, sa ganitong position, then sabihin mo sa amin kung anong nararamdaman mo.
So yun lang talaga ang na i-share namin sa dialysis patient. Hindi pwede kami magsikreto sa kanila. Kasi malalaman pa rin nila yun. Actually, ang gandang point na talagang dapat na-explain natin at dapat laging alam ng ating mga dialysis guest yung mga ginagawa natin for them. Ma'am, no, nabanggit niyo po kanina yung sinasabing patient education. Kasi the more that they know, the more na mas alam din nila kung paano nila aalagaan yung sarili nila because they are aware kung ano yung nangyayari sa katawan po nila. How about you, Doc? May mga instances po ba kayo na may mga practices po tayo or approach na hindi pa po gaanong aware po yung mga pasyente natin or most of it po is nasi-share din natin sa kanila gaya po nung sinabi ni Nurse Jen. I think the patient should be very well informed of their condition and their treatment management. So it's very important din communication between the doctor and the patient po, no? Kailangan naiintindihan po nila the doctors and the nurses are just here to guide the patients, but entirely the practice of the patient, it's their decision. So, we're just here to remind regarding also for the compliance po ng pag-inom nila ng gamot po, no? Oo, nagre-reseta po kami. But of course, nasa pasyente po yun kung susunod po sila. So, very important talaga na naiintindihan po nila bakit nila iniinom ang particular na gamot and para saan po ito. Yes. Kumbaga, hindi tayo nagkukulang naman sa pagre-remind. Yes. So, it's up to the guests na or to the patients to do their job din to, kumbaga, take care of their health. Ayan. So, moving forward, we have another question. Sabi po, may bagong paraan ba para mabawasan po yung side effects? So, siguro let's assume na side effects po siguro ito nung pagdadialysis, ganyan, yung mga complications. Siguro start po ulit tayo kay Nurse Chen. So, may mga paraan naman, lalo na yung usually ang mga ma-encounter natin dyan sa dialysis sa treatment area is yung first use syndrome. So, yun yung i-call out din namin. Yung first use kasi meron doon na nasusuka yung pasyente, nahihilo, bababa ang BP. So, magko-call kami ng attention sa doktor and sila yung mag-a-advise sa amin kung anong dapat gawin, anong dapat ibigay na gamot para maiwasan yung ganong mga nararamdaman nila lalo na sa pagkaroon ng first use syndrome. So, si Doc ang bahala na sumagot dun sa mga gamot na pwedeng ibigay sa pasyente. Ayun daw, kayo daw po bahala. Opo. So, speaking of So, Doc, ay, sige daw. Opo, ideally po, no, kapag nagdialysis ang pasyente, ang practice po dapat kung paano po sila pumunta, dapat mas better po ang pakiramdam nila after because it's a treatment. So, kapag meron pong mga complications, ang common po na maririnig po namin ay pag merong mga cramps, kapag nanghihina po yung patient, bumababa yung blood pressure. Meaning, there's something to be changed po sa kanilang prescription during dialysis. Kaya po kailangang aware din po yung patient, doctors po, kapag meron pong complication during the treatment para po mabago din po namin or ma-assess kung ano po yung mali doon sa treatment. But ideally, dapat mas better po ang outcome nila or paglabas nila ng dialysis, dapat po mas comfortable po sila. Because that's the purpose of Yes. treatment nga naman, Doc. So, Yes. hindi mo pwede magki-treatment Yes, sila. hindi po mali po yung belief natin na po nagda-dialysis nanghihina po lagi after. There must be something that we can prescribe or there must be something that we can change through the dialysis that can help the patient not to feel that way after. Actually, gusto rin ko dito, Doc, i-point out na mahalaga rin na nagsasabi tayo ng nararamdaman natin Yes. sa ating healthcare team. Kasi minsan, hindi naman lahat ng bagay talagang siyempre alam nila. So, dapat tayo din as guests or dialysis patients, sinashare natin ano na binaramdaman natin as of the moment para aware po yung healthcare team natin kung ano po yung tulong or yung treatment na ibibigay po natin sa kanila. Ayan, thank you po, Doc. Thank you po, Nurse Chen. So, moving forward, we have another question po. Sabi po dito, nocturnal or home dialysis abroad lets people dialyze while they sleep. More nights a week, is that something patients here have even heard of or does it sound like science? Actually, gusto ko rin po malaman yung sinasabi nating home dialysis wherein habang tulog po sila, nagda-dialysis po sila. So, is it something daw po ba na parang It happens in reality but not yet here in our country. So, meron po available po yan sa mga ibang countries like United States or Canada. But here, wala pa po.
So they do it at the comfort of their home. Meron po silang dialysis machine. I think sponsored pa ho yata yun ng government. So meron silang machine sa bahay po at meron din pong mga pasyenteng sila na po ang nagka-cannulate ng kanilang fistula at home. Pero usually po dahil they do it every night, usually shorter dialysis period po. But it exists, hindi lang po sa science, hindi po siya theoretical. Meron po talagang nocturnal dialysis. Just a follow-up question, Doc. As of now, nangyayari po ito in a different country, not yet here in the Philippines. So dito ko po ipapasok, Doc. Meron po kasing nagme-message minsan din sa aming page na nagtatanong kung meron tayong home dialysis, and minsan parang ina-associate nila ito sa peritoneal dialysis. Are those things, Doc, ay parehas po ba or magkaiba po yun? Magkaiba po. Pag sinabi pong nocturnal dialysis, it's hemodialysis po, yung kinakabit po sa machine. The peritoneal dialysis is a different modality of dialysis. So ito po yung mga pasyenteng hindi po pumupunta sa center, but rather they use their abdomen for dialysis. So meron lang pong nilalagay po na solution sa kanilang tiyan, and then i-drain din po usually mga every 4 to 6 hours po. So they do it 24/7. So that's peritoneal dialysis. Usually dinidiscuss po ito ng kanilang nephrologist as the start of their dialysis treatment. Option po 'yon. Yung iba kung mas convenient po sa kanila yung peritoneal dialysis, that's okay. Okay. Maraming salamat po, Doc. At least, mas nakaklarify natin ito no, dun sa ating mga viewers. Ayan, moving forward, we have another question. Sabi po dito, bilang nurse, ayan, Ma'am Jen, bilang nurse daw po, ano po ang pinaka-memorable na pagbabago sa dialysis care na nakita ninyo sa inyong mga taon ng pagtatrabaho? At paano po nito napabuti ang buhay ng mga pasyente? So, ang number one dyan na magiging inspired ka kasi may pagbabago sa yung pasyente is yung nababawasan yung tubig sa katawan nila. So, meron kaming pasyente, makikita mo yun sa dry weight nila. So, meron kaming pasyente dyan na from the start is malaki siya talaga. Then, nabawasan na siya. Makita mo yung physical well-being niya is okay. Hindi na siya nagkaroon ng, instead na tubig, nagkaroon siya ng laman. So, parang inspiring na ang sarap ng ganun makikita mo sa bawat pasyente mo na ang pagbabago sa kanilang treatment. Tapos yung sa mga laboratory results nila, makikita mo naman din yun yung pag ni-refer mo sa doktor, makita mo yung phosphorus nila, mataas usually. Tapos in the long, sa pagpatuloy na pag-take ng gamot at saka sa dialysis nila, bumababa, ang mga hemoglobin nila, mamomonitor mo din. So, yung it's inspiring na co-cooperate sila sa kanilang treatment. So, para sa amin as dialysis nurse na happy kami na makita sila na hindi na ganun kabigat kasi doon makikita mo everyday sa pagbalik nila every now and then, merong timbang na pataas ng pataas, merong timbang na fluctuating, babalik, mataas, pagbalik, pag alis mababa, okay na siya. The same lang din. So, pero mas maraming pasyente kaming nakikita na nag-improve talaga yung itsura nila, yung timbang nila. So, ganun ang napaka-fulfilling as dialysis nurse na makita mo yung pasyente mo na may improvement sa kanilang katawan, sa health nila. Yes, ma'am. Tapos lalo pa kayo na-inspire din to also help other patients and guests as well na ma-achieve yung ganoong achievement na nagiging mas maayos na yung weight nila. So, Doc, syempre, since in your years of being a nurse, may mga different approaches na po tayong ginamit sa kung paano natin mas mai-inspire pa or mas ma-encourage po yung mga guests natin na mas magkaroon ng healthy weight. So, kayo po ba, Doc, meron po ba kayong naging change sa paraan po ninyo ng pagkikipag-usap? Since, of course, yung communication coordination part din siya ng dialysis care, no? So, when it comes to that aspect po, meron din po ba kayong naging pagbabago sa kung saan dati ganito nyo sila i-encourage or ganito po yung way nyo para mas sabihan po sila na ma-improve yung weight nila? Tapos ngayon po, may na-learn kayo na ito naman po yung ginagamit yung approach. May ganun po ba kayo, nurse dyan na experience? Sa pasyente. Opo. Marami naman kaming na-experience na gano'n. Lalo pa yung, syempre, as dialysis patient, makikita mo yung mga skin color nila, no? Nangingitim sila from the start. Iba yung physical appearance nila. So, as time goes on at religiously nagpa-follow sila sa order ng doktor kung gaano kahalaga ang dialysis, makikita mo talaga sa kanila yung ganun. So,
nurse patient, doctor at health team talaga ang number one doon sa ating programa sa dialysis. Yes po. Thank you po, Ma'am Jen. Ayan, moving on naman po for another question. We have from... Ayan, sabi po dito from... apologies po if I pronounce it wrong. Sabi po ni Sir Achilles Quintana, sa panahon po ngayon, ano po ang mas recommended ninyo? Hemo or PD po? Siguro we'll go with Doc. Actually, there's no difference for the patient, but it's more of patient preference po kung ano po ang choice ng pasyente, either hemodialysis or peritoneal dialysis. But worldwide po, mas common po talaga or mas popular po si hemodialysis. And of course, for some patients po kasi, it's more convenient for them going to the center rather than doing it themselves at home. So ma'am, kanina din, gusto ko rin magkaroon pa ng mas malaking overview tayo when it comes to home dialysis, or peritoneal dialysis, tapos hemodialysis. So, tama po ba, Doc, na those things, wala naman tayong sinasabi na mas better to, mas madali ito, na all of those are the same lang, depende kung saan mas convenient din po yung pasyente. Yes. Parang case-to-case Opo. basis naman po talaga siya. So, hindi natin masasabi na, ay, mas recommended ko to. Wala, Yes. wala po tayong gano'n. Wala naman po. Okay. Of course, we talk to the patient, we explain each modality po ng pagda-dialysis, and kung ano po yung pinaka nagmamatch po sa kanilang capability and practice. Since peritoneal nga po, they will do it at home, either yung patient po mismo or yung caregiver po ang gagawa. Doon sa question, Doc, kung hemo kasi, meron tayong 3 times, 2 times. Yun naman po, same din na 3 times, 2 times. Every in a day. week. Every day It siya. runs every day po. So, in a day po, yung bag na nilalagay po sa tiyan ng patients, minimum of 1 bag each. So, mga 4 to 6 bags po in a day. So, depende po sa prescription din po ng nephrologist. Ayan, thank you po, Doc. Mas lalo siya sa akin, mas naging mas malinaw. And of course, I'm sure same din with our viewers. Ayan, siguro let's proceed po with the next one. Sabi po dito ni Sir Angelo V. Dorendez. Doc, ano po ang best treatment po sa mga CKD patient, hemodialysis or peritoneal? And may effect po ba sa patient ang paglipat from peritoneal to hemodialysis? Ayan. So, gaya nga po ng nabanggit ko po kanina, there's no better treatment comparing hemodialysis and peritoneal dialysis. But for example naman po, gusto pong lumipat ng from hemodialysis to peritoneal dialysis, meron pong ibang access po ang ating peritoneal dialysis patients. Meron pong catheter po sa tiyan na kinakabit po. Yun yung tinatawag na Tenkov catheter po. So, yun po yung magiging access ng patient. Tapos yun nga po, nag-i-infuse lang po ng fluid. Usually mga at least 1 liter po. Then tatagal po yung fluid sa tiyan. Then after 4 hours po, i-drain din po. After ma-drain, palit na naman po ng fluid. So yun po yung peritoneal dialysis. Yung effect, it should not be any different po with the hemodialysis. But for ibang patients po na worsen po yung heart failure, mas nire-recommend po si peritoneal dialysis kasi medyo mas lessen po yung effect ng pagbabago-bago ng blood pressure. Ayun, at least ngayon po, mas nagiging malinaw na sa atin kasi marami po tayong mga access, marami po tayong types of dialysis na pwede sa, depende kung anong uri ng pasyente or guest po. No? At least ngayon, nakikita natin na almost the same din lang naman yung mga effect nila sa ating katawan. Siguro, depende lang din talaga siya sa kung anong prescribe ng doktor, sa kung ano mas nakakabuti, and kung ano mas convenient din po for the patient and guest. So, maraming salamat po, Doc. Ayan, moving forward, we have another question po. Sabi po dito, if a patient wanted to increase their frequency purely because they feel better on it, not because it's medically required, would it even be allowed or is it strictly doctor's call? Ayan, gusto ko rin itanong, ma'am. Actually, good question po na nasa pasyente po ba yun na kung gusto nila to feel better, mag-decide po sila na maging frequent pa yung dialysis nila or it should be on the medical side na po? So, ina-assess naman po ang ating mga pasyente if they would need frequent dialysis. And if ever naman po frequent dialysis, sabi ko nga po, it would be better. Although, ngayon po kasi ang practice ng dialysis natin, it's limited also to the PhilHealth coverage po. So, of course, kapag mas frequent yung dialysis po and lalampas na po siya doon sa kino-cover ni dialysis, it would be out of the pocket. But some patients that requires more frequent dialysis, dahil ni-recommend po ng doctors, which is better po.
So to clarify, Doc, dapat talaga recommended. Hindi pwedeng si guest or si patient Hindi, mag-decide. for sure naman po, meron silang nararamdaman. Ah, So, pwede naman pong sometimes in a week, kapag medyo nahihirapan siyang huminga, basta i-inform lang po ang ating attending doctor, we can add more dialysis and then we reassess na naman po ulit kung kailangan pa ho nila ng additional. So, it's per assessment po. And meron naman po tayong basis when to increase the frequency. Meron po, kaya po, every month, meron po tayong kinukuhang laboratory para po ma-check kung adequate po yung dialysis. Meron po measurement na kami sine-check para alam po namin na the dialysis is enough na nakiklear po ng toxins for the patient. So, hindi lang po siya basta dialysis. Kaya po, ini-encourage ko po ang ating mga guests to see their doctors frequently. yes, thank you po, Doc. Ayan, at least ngayon mas malinaw na sa atin na talagang at the end of the day, it's always the decision pa rin ng doctor if talagang kung ano yung advice na mas makaka-better kay patient. Ayan, moving forward po, sabi po dito Nurse Jen, how has your approach to the patients changed from your first year to now? Ayun ma'am, paano po nagbago yung approach nyo before sa mga pasyente noon? Tapos ngayon, paano na po siya nag-iba? Or kung same pa rin po ba? Siguro, yung first year is medyo takot ka pa, no? Hindi ka pa nagkaroon ng confident na magkaroon ng interaction sa pasyente, confident sa pagtusok, kasi hindi mo pa kabisado yung kanilang mga access. For now, kasi parang yung sa dami mo nang natutunan sa experience, so yung approach mo din is parang kung sa technology is high-tech na din. Parang alam mo na yung masasabi mo na inform mo kami kung anong nararamdaman mo, sir, ma'am. I-call mo ang attention namin bigla-bigla sakaling kung anong may mga changes, lalo na sa unang first 1 hour ng dialysis, maraming pagbabago silang nararamdaman. So, yun, yung approach mo sa pasyente is nag-i-improve din yung kaalaman mo, lalo na sa yung pag-prevent ng mga na masira yung access, paglinis, pag-prevent ng infection. Kasi nung bago ka pa lang, parang nangangapa ka pa sa dialysis na area ng iyong pinagtatrabaho. So siguro yun, yung approach is nagbago din kasi marami ka nang natututunan over the years. Mm. So right now, di ba ma'am, no, mas confident ka na? Because Parang- after years of experience, Parang ganun. Siyempre, oo ka. Parang ganun Siyempre, na. after years of experience to, siyempre, mas marami ka nang natutunan. Oo, parang Mas, ganun. kumbaga, nakapa mo na. Kung noong una nangangapa ka lang, ngayon Oo. nakapa mo na kung paano mo mas matutulungan yung mga Oo. guest mo or yung mga pasyente po ninyo. And siguro doon na rin papasok siguro na mas Confident ka na. confident ka na. Yung approach mo na sa mga pasyente, mas nandun na yung trust din nila sa'yo. Kasi po medyo hesitant ka pa nun. Opo. At least now, ma'am, ano na, Medyo okay. okay na. Medyo. Yes, that's good to know naman po. Okay, moving forward naman po sa ating next question. Meron po tayo dito. Paano daw po nakakatulong ang remote monitoring sa patuloy na pag-aalaga sa mga dialysis patients? At siguro, let's start again with Doc naman po. So, remote monitoring for our patients is very useful. Kasi po, maski po wala po nga kami dun sa center, we can monitor our patients undergoing dialysis. Nagre-report po ang ating mga nurses if meron pong nararamdaman yung patient. At least we can call them or have our physician on duty communicate po para po ma-assess po natin yung pasyente. Kasi nga po, sila po yung present dun po sa center. So, very important po yung remote monitoring. So, we assure you that all your doctors are always on standby po when you're undergoing dialysis po. So, pwede po silang tawagan ng ating mga nurses kung meron po kayong questions or may nararamdaman po. Ayan. Maraming salamat po, Doc. That's very reassuring to hear from you po. Ayan, for the next question, meron po dito, sabi ni Ma'am Marinette Araneta Bobadilla. Ma'am, ask lang po, gaano po katagal pag magpa-AVF fistula na sinasabi nyo na libre ang pagpapakabit and mga ilang months po ba? Yung pa-iwikan. Ang pagpapoint. Ayun, to clarify po doon po sa nag-comment, ito po ba is yung kapag gaano po katagal yung pagpapa-appointment or gaano po katagal tayo pwede bago tayo po magpa-fistula? Pwede po ulit pa-flash po nung questions po natin.
Yan, sabi dito, gaano po katagal magpa-AVF? Fistula na sinasabi nyo na libre. Ang pagpapakabit, mga ilang months po ba? Okay, going back po doon sa ating sinasabi ng free AVF creation po here at NephroPlus, kung ilang months, kailangan lang po meron tayong at least 3 months of continuous dialysis po to any of our NephroPlus centers. No? So kung wala pa po kayong AVF, ang currently sabihin natin naka-IG catheter po kayo and meron na po kayong 3 months po sa ating any NephroPlus centers, pwede na po kayo, eligible na po kayo for free AVF creation. So, ang mangyayari lang po niyan, sabi lang po kayo sa inyong center admin or sa ating pong mga head nurse or even sa customer care numbers po natin or contacts, pwede po sa Facebook page, para po kayo ay aming mailagay sa ating waiting list. And from the waiting list, doon na po magsa-start din po yung ating pagsischedule with the doctors for your check-up and of course for your operation kung kayo po ay na-advise ni doc na pwede na po for AVF creation. Ayan, yun lang mo. Okay, thank you po. Okay, next we have Doktora. Could you redesign the entire dialysis experience from scratch? No budget limits, no rules. What's the first thing you'd change? Oh, that's a good question. That's a good question. But pertaining to that, first of all, before dialysis, I would like to advocate po for preventive nephrology para po hindi na tayo dumating po sa point na nagda-dialysis po yung mga pasyente. Because dialysis itself, it should be transient po. Aside from that, I would also like sana to, for those dialysis patients, to have a bigger chance for kidney transplant and not just dialysis itself. But I think both the Philippine Society of Nephrology and our healthcare partners and the government are helping each other to make our dialysis patients to have more comfortable access to their dialysis sessions. So, regarding redesigning, it would be very difficult, but yun nga, as I've said, prevention is more important rather than going into dialysis. So, mas okay po siguro i-advocate po natin more of education and awareness para po hindi na dumating sa dialysis part. Yes, Doc. Actually, ang ganda pong take nun when it comes to dialysis treatment na walang magiging treatment kung may prevention. Yes. So, it's actually inspiring kasi naalala ko rin po yung favorite phrases din ng mother ko. It's, tag dito, prevention is better than cure. Ika nga. Ayan, for our last question. Sabi po dito, Nurse Jen, if a younger nurse ask you whether they should go into dialysis nursing, what would you honestly tell them? Ayan, lalo na ngayon, maraming fresh grad, ma'am. So for me pagka mas gusto ko kung younger nurses, ay recommend ko maging dialysis nurse sila. So, if pinipili mo yung workload na mabigat, hospital yun. Dialysis is, pag natuto ka na routine, na yung usual na yung ginagawa mo doon. So, for me why would I work so hard in the hospital, loaded ang mga trabaho, complication, ang dami. Sa dialysis kasi mas lesser, though magkaroon ka rin ng kaalaman, magiging knowledgeable ka din sa dialysis kung yun ang pipiliin mo. Yung for me is experience, kung ikaw hindi pa nagsisik ng maraming gusto mo pang ma-explore. So, for me, I choose dialysis kasi natapos ko na yung marami na akong area of exposure sa hospital, sa lahat ng setting. For me, sabi nga nila, ang dialysis nurse is a retiring course area daw. Thank you. Okay, that's very good to hear, ma'am. And hopefully marami po tayong nurses or young nurses na nakikinig ngayon na na-inspire po sa inyong sinabi at na-reassure na it's good to be also in the dialysis field. Ganyan. Okay, we have another question po pala before we end our Q&A. So for Doktora naman. Doktora, how much are we need to prepare for AVF surgery and gaano po ba ito ka-importante? The usual cost for AV fistula creation is around 20,000 po. But it depends on if you have PhilHealth coverage, I think some hospitals would just cover the PhilHealth itself na lang po. Pero kung private, it would depend po kung nasa private setting or public or government hospital setting po. So sa government naman po, medyo matagal lang po yung mga pila for the patients, but they get it for free.
Oh, that's good to know, ma'am, na nakukuha din natin to for free. Pero most of the time, kapag private, mahal po talaga siya, ma'am. And that's why gusto rin namin pong i-share din na meron din pong free AVF creation na ina-offer po ang Nephroplus. So ano lang po ba yung mga kailangan para po ma-avail natin itong free AVF creation na to? First, kailangan mo lang po ulit maging patient or guest ng Nephroplus at meron pong at least 3 continuous treatment to any of our centers. So, kung kayo po ay naka-IJ catheter at meron na po kayong 3 months, pwede na po kayo magpalista para po sa inyong free AVF creation. Ayan, lapit lang po kayo kay center admin, pwede po kay head nurse, or even po sa mga customer care hotlines po natin or contacts. Meron po tayo sa Facebook, meron din po tayo sa website po natin. Feel free lang po to reach out at para po namin kayo ay ma-assist. Ayan, since we've already discussed about a lot of things when it comes to healthcare, and napakalaking bagay po na makarinig tayo ng mga mensahe, ng mga sagot mula po mismo sa mga professional individuals na nasa healthcare industry. And speaking of professionals na talaga nakaka-reassure yung inyong mga words, gusto ko lamang po namin humingi kung ano po yung inyong mga advice po sa ating mga viewers right now, especially in terms of their dialysis treatment. So siguro let's start with Ma'am Jen, and then next po si Dr. So, sa mga patient natin no, na nagda-dialysis, mahalaga po yung importante na huwag kayo mag-skip sa inyong session. Doon po kasi, pag nag-skip na kayo, marami kayong nararamdaman, mag-comply sa tamang pag-inom ng gamot at proper diet and rest. Yun yung marirecommend ko sa mga dialysis patient. Mahalaga po magpa-check up lagi, may naramdaman man o wala. So, follow-up check-up is important. For me naman po, the key summary for this discussion po, and I thank Nephroplus for inviting me for today's podcast, that no matter how advanced technology is, it is not replaceable by the human care po. So, it's very important pa din na nakikita tayo physically. The advances in technology are just here to help us to make our treatment better. Ayun, maraming salamat po ulit. Nurse Jen and also Doc po sa inyong very inspiring and also heartwarming messages po sa ating mga viewers and especially sa ating mga dialysis guests. And bago po tayo magtapos, balikan po natin yung ilang importanteng natutunan natin mula sa episode po natin today. Of course, una na dyan na patuloy na nag-i-improve ang dialysis care. So hindi lamang po ito sa technology, kundi pati po sa ating monitoring, sa ating healthcare practices, training, and of course, ang ating guest or patient care. And of course, next din po dyan, technology is there to support better care. Pero, mahalaga pa rin po ang expertise and guidance po ng ating mga healthcare team. And, alagaan din po ninyo ang inyong AVF access. Regularly check and immediately inform your healthcare team kung may napapansing unusual or may nararamdaman na po kayong hindi maganda. And we also have what we call na holiday dialysis, which can help po to make your travel possible, no? Kung ikaw ay Nephroplus guest at pupunta sa ibang location na may Nephroplus branch, makipag-coordinate lamang po sa inyong center admin para maayos po ang inyong dialysis arrangement doon po sa branch na inyong pupuntahan. And lastly, sa future po, patuloy nating ina-explore ang ways pa para mas maging accessible ang dialysis care. At higit sa lahat, ang future ng dialysis ay hindi lamang tungkol sa technology. It is about making dialysis care safe, better, more convenient, and more accessible with the people who need it. So again, thank you for joining us po today, Nurse Jen, of course, Doc, and sa ating mga kabato na nanonood po sa iba't ibang lugar. And maraming salamat din po sa inyong mga questions na inyo pong i-comment dito po sa ating podcast episode for today. So again, thank you for joining us today on Alam Mo Ba To? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! So special thanks po ulit sa ating guest, and we hope you learn something and feel supported po today. And abangan din po ninyo yung paparating pa naming mga episode. And don't forget to tune in din po sa ating next episode where we will continue sharing helpful information about kidney health and dialysis care. So of course, don't forget to follow us din po on our different social media pages. We have for Facebook, Nephroplus Philippines,
Instagram, Nephroplus Philippines, YouTube, Nephroplus Philippines, in our Viber community po, Nephroplus Philippines Viber community. So don't forget to share, like, and follow our pages para mas marami pa po tayong matulungan. So again, until next time, take care of your health and take care of your kidneys. I am your host, Eldan Tandog, reminding you that keep your kidneys healthy and keep living your best life. See you sa next episode ng Alam Mo Ba To? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo tayo! Alam mo ba to? Sa kwento at kaalaman, panalo